Sa video presentation na ito, tatalakayin natin ang heograpiya ng Mesopotamia. Ang Mesopotamia ay matatagpuan natin sa kanlurang bahagi ng Asya. At ang Mesopotamia ay isang rehiyon ng Fertile Crescent na sinasabi natin. Ang Fertile Crescent na yan yung sa mapa na makikita natin na kulay, yan yung kulay green siya, yan lahat. Yan yung Fertile Crescent. At dyan natin matatagpuan yung Mesopotamia. At kaya siya tinatawag na Fertile Crescent kasi nga para siyang kalahati ng buwan na nakaharap sa Persian Gulf. At kaya siya fertile kasi ibig sabihin nun, mataba ang lupa. Mataba ang lupa dahil ang Tigris at ang Euphrates na yan ay nag-iwan ng banlik. At ang banlik na yan ay ginagamit upang maging mataba ang lupa at mas mainam yung gamitin sa pagtatanim. Kaya ang mga hanapbuhay ng mga tao noong unang panahon sa Mesopotamia ay agriculture or agricultural. At ang Mesopotamia ay sinasabi na nagmula sa dalawang salita na Greek na Meso at ang Potamos. Ang ibig sabihin ng Meso ay pagitan at Potamos ibig sabihin ay ilog. Sa madaling salita, ang Mesopotamia ay nasa pagitan ng dalawang ilog. Ito yung dalawang ilog natin, yan nakikita nyo sa linya sa mapa. Yan ang malaking ilog, ang Tigris at ang Euphrates. Kapag bumabaha ang ilog na yan, nag-iiwan yan ng banlik o ng luwad na ginagamit ng mga tao sa pagtatanim. Ang Mesopotamia ay mula dyan sa Persian Gulf, papunta doon sa Mediterranean Sea. Ayan, yung Mediterranean Sea, yung may, yung may blue na yan. Yan ang Mediterranean Sea. Ang sukat nito noong sinaunang panahon ay humigit kumulang 350,000 kilometro kwadrado. Ito ay kinabibilangan ng mga lugar na tinatawag na modernong Iraq, Syria at Turkey. Kung ating titingnan itong isang mapa, ang eksaktong lokasyon ng Mesopotamia, kung dagat ang ating pagbabasihan, ay matatagpuan natin ito sa silangang bahagi ng Mediterranean Sea at nasa kanlurang bahagi naman ng Persian Gulf. Ang Mesopotamia ay matatagpuan sa isang rehiyon na nasa pagitan ng dalawang ilog, ang Tigris at Euphrates sa kanlurang Asya. Kung atin namang titingnan sa modernong bansa o sa panahon natin ngayon, ang Iraq ang pinakamalaking bahagi ng Mesopotamia. At ang Iraq naman ang sinasabi na puso ng rehiyon ng Mesopotamia dahil ang Iraq ay matatagpuan sa gitna or halos lahat ng lupain ng Iraq ay sakop o bahagi ng Mesopotamia. So sinasabi na ang Iraq ang puso ng rehiyon ng Mesopotamia. Ang hilagang kanluran naman ng Mesopotamia ay nasa Syria at ang hilagang bahagi ng Mesopotamia ay nasa Turkey at ang silangang bahagi ng Mesopotamia ay nasa Iran. Ang Mesopotamia ay kilala rin bilang lupain sa pagitan ng dalawang ilog dahil sa mga ilog na ito na nagbibigay ng patubig at mayamang lupa para sa agrikultura na naging pundasyon ng sinuunang sibilisasyon sa rehiyon. Ang mga pangunahing pananim naman o itinatanim sa Mesopotamia noon ay trigo, barley, mga legumes, mga prutas at gulay. Ang trigo, ang pinakamahalagang pananim sa Mesopotamia. Ginagamit nila ito sa paggawa ng tinapay at iba pang pagkain. Pwede rin gawin nila itong alak. Ginagawa rin nila itong alak na tinatawag na serbesa. Sunod naman ay yung barley. Nagtatanim din sila ng barley. Katulad ng trigo, ang barley ay isang mahalagang pananim para sa pagkain. At ginagawa rin nila ito bilang isang sangkap nila sa serbesa. At meron din silang itinatanim na mga legumes katulad ng lentil at chickpeas at saka yung broad beans. Ang lentil ay isang popular na legume sa Mesopotamia. Ginagamit ito upang gumawa ng sopas, stew at iba pang pagkain. Ang chickpeas naman ay isa ring popular na legume na ginagamit sa Mesopotamia. Ginagamit ito upang gumawa ng sopas din, stew at iba pang pagkain. Ganun din yung broad beans. Ginagamit din nila ito sa sopas at sa stew at sa iba pang pagkain. Dahil sa Mesopotamia noon, ang
popular nila na mga pagkain na niluluto ay sopa, stew, at tinapay. Ang mga prutas naman na itinatanim noon sa Mesopotamia ay tulad ng dates, granada, at fig. At meron din silang mga gulay katulad ng repolyo, sibuyas, bawang, at iba pa na mga gulay na tinatanim sa Mesopotamia. Kaya nga dito matatagpuan sa Mesopotamia ang sinaunang kabiasnan dahil unang-una dito sa Mesopotamia ay sagana sa pagkain. Sagana sa pagkain, maraming supply ng pagkain dahil nga sa agrikultura, dahil sa mga itinatanim nila, dahil sa matabaang lupa, nang dahil yun sa banlik na umaapaw kapag bumabaha ang ilog ng Tigris at Euphrates. At ang mga tanim na yan, ang mga pananim nila na yan ay in-export din nila sa mga karating nila ng mga lugar. Dahil sa ganda ng lupain ng Mesopotamia, marami ang nanahan dito na mga sinaunang pangkat na kinabibilangan ng mga Sumerian, Akkadian, Babylonian, Assyrian, Chaldean at Elamite na nagtangkarang sakupin ang lupain ito. At sa paglipas ng mahabang panahon, iba't ibang lungsod ang umusbong at bumagsak sa lugar na ito na ang lumaon ay pinalitan ng iba't ibang kabiasnan. Pero ayon sa mga archaeologists natin, ang pinakaunang lungsod na itinayo sa Mesopotamia ay ang Urok, na itinuturing na isa sa kauna-unahang lungsod sa daigdig. Sa Mesopotamia, ang Mesopotamia kasi ang pinakaunang kabiasnan sa buong daigdig. At ang Urok ang sinasabi na pinakaunang lungsod sa Mesopotamia dahil ang Urok lang ang mayroong malaking populasyon at meron silang sentro ng kalakalan. Meron din silang mga teknolohiya na ginagamit katulad ng gulong, pagsulat, at meron din silang teknolohiya sa paggawa ng serbesa o alak. Meron din silang mga malalaking gusali na itinayo, katulad ng templo, palasyo, at mga pader na nagpapakita ng kanilang pag-unlad sa arkitektura. Kaya sinasabi na ang Urok, dahil doon sa mga ebidensya na yon na nakita ng mga archaeologists natin, kaya sinasabi nila na ang Urok ang pinakaunang lungsod na itinayo sa Mesopotamia. Hanggang dito na lang ang geografiya ng Mesopotamia. Hanggang sa muli, paalam!